Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita matapos ang ginawang tila pamumulitika raw ng senadora na si Risa Hontiveros sa budget hearing ng Office of the Vice President, at tila gusto pa raw i-zero budget ng senadora ang budget ng Office of the Vice President. Kaya mga taga-suporta ni BP hindi ito pinalagpas at tila muling siningil ito sa di inumano'y anomalya nito noon sa PhilHealth. At sa GIF Party List Representative Congressman Rodante Marcoleta nagsalita na sa harap ng media at tila walang pagdadalawang isip na sinapol ang di umano'y PhilHealth Queen na si Hontiveros. At ito na nga mga kababayan, matapos ang tila pananahimik, nilabas na rin sa wakas. Mayroon na talagang resibo. Ito ang patunay na talagang humingi ng tulong itong si Senadora na si Risa Hontiveros kay ex-President Rodrigo Duterte nung ito ay naging Vice Mayor pa ng Davao City. Dito'y kitang-kita at na-witness ng marami sa ating mga kababayan kung paano in-entertain ng dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte itong PhilHealth Queen di umano na mangga na si Risa Hontiveros. Dito'y makikita sa video kung papaano mamalimos at tila magmakaawa ng mga boto ang senadora sa Davao City na siya namang bukas palad at taos pusong tinanggap ng dating Pangulong Duterte. Kitang-kita nga naman sa video mga kababayan na ito ay may pabeso-beso pa. Dito nga raw natin mapapatunayan kung gaano at kung anong klaseng ugaling mayroon itong senadora na si Hontiveros. At dito ay makikita talaga natin na walang pagdadalawang isip at taos puso ang pagtulong ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, dito nga raw talaga natin mapapatunayan kung anong klaseng attitude itong si Hontiveros. Ano nga ulit ang tawag doon? Ika nga ni Vice President Sara Duterte. Diba manggagamit? At ngayon, heto na, nilabas na ng marami sa ating mga kababayan ang ebidensya at resibo. Kaya hindi makapagsalita ngayon ng senadora dahil totoo ang nangyari. Matapos mong manalo PhilHealth Queen noong eleksyon ay nagawa mo pang traidorin ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte at di pa nakontento. Tila nilahat pa ang lahat ng Duterte. Kaya ang tanong ng marami sa ating mga kababayan, ano ba ulit ang tawag sa ganitong pag-uugali, Risa? Di ba manggagamit? Samantala, matapos ang balitang ito ay hindi naman pinalagpas sa mata ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at tila muling singilin ang senadora sa di umano'y anomalya nito noon sa PhilHealth. At ayon pa sa kanila, obvious naman talaga na pinupolitikan nyo lang ang budget ng OVP kasi gusto nyo na zero budget para hindi makagalaw ang Vice President at gusto nyo na malugmok talaga mga Duterte. Oy senadora, unahin mo munang linisin ang perang nawaldas nyo sa PhilHealth. Dapat yan ang unang litisin sa Senado para managot ang dapat managot. Kung mapatunayan ay dapat makulong agad. Sobrang ganit din nyo sa kapangyarihan. Hindi na ninyo inisip ang taong bayan na mas lalo pang naghihirap ngayon at halos walang makain. Unahin nyo muna ang taong bayan bago ang mga pansariling interest ninyo. Tandaan nyo, may hangganan din ang lahat ng ito. Grabe, napakalinis mo naman, Senator Risa Hontiveros. Dapat ay litisin din niyang senadora na yan sa anomalya niya sa PhilHealth. Kala mo kung sino siyang malinis kung magsalita sa Senado para siguro matabunan niya ang kanyang anomalya. Kaya siya sobrang pumapapel sa Senado ngayon. Kaya panawagan naming mga ordinaryong Pilipino ay hustisya para sa perang winaldas nila sa PhilHealth. Dahil pera ng taong bayan yan. Mahiya ka naman Hontiveros, napakamanggagamit nyo. Ginamit nyo ang Duterte para manalo lang at magkaposisyon. Akala siguro ninyo forever na kayo dyan sa Senado. Siya dapat ang imbestigahan. Bilyones ang nilustay nila sa pondo ng PhilHealth. Dapat sa senadora na yan managot sa batas. Di siya karapat dapat sa kanyang posisyon sa Senado. Singilin ang dapat singilin dahil pinaghirapan ng pera ng taong bayan niya. May gana ka pang tapyasan ang budget ng OVP at concern ka pa talaga sa pera, Risa. Mahiya ka naman sa taong bayan. Pera ng PhilHealth nasaan na? Ibalik mo lahat ng winaldas nyo. Matakot naman kayo sa Panginoon. Klaro pa sa sikat ng araw na pinupolitika mo lang ang budget ng Vice President. Hindi kami mga bulag, mga ordinaryong Pilipino. Tahimik lang kaming nagmamasid. End quote. At sa iba pang balita, Congressman Rodante Marcoleta tila sumabog at harap-harapang sinagot ang senadora at tila sinampal ng katotohanan si Senator Risa Hontiveros. Para sa buong detalye, panoorin ang full video.
Kaya hindi kasi na-highlight sa mga balita. Pero ang ganda ng punto doon kasi tungkol doon sa mga Pogo operation, di ba? Naging bahagi talaga ng statement ng Pangulong Bongbong yun. Ihinto nyo na Pogo. Ba't pa parang alumpihit o parang bagang nagdadalawang isip ang PAGCOR na ipasara nga po itong mga Pogo operation? Ano ho? Hindi ko na isara yung pagtatanong ko. Alam mo ba kung bakit? Bakit po? Binigyan lang ako na 5 minuto eh. Sabi ko sa kanila. Ano ba? Oho. Isipin naman nyo ako yung pinaglakbay ko, magmula ka ako sa bahay ko hanggang dito sa Bacolor, Pampanga. Opo. 2 oras akong naglakbay. Oho. Ngayon pala makakapagtanong lang ako ng 5 minutes. Hindi ko nga naisara eh. Alam mo, kasi pinipilit kong ipaunawa sa ating mga kababayan sana sa pamagitan ng pagtatanong at pagsagot naman ng PAGCOR. Opo. Napakasimple naman ng tanong ko dyan eh. Siguro Opo, nakita ko rin po yung na-monitor mo naman eh. Pinipilit ko, sabi ko, kung hindi po ako nagkakamali, ang ating Pangulo ay sinabi niya mismo nung panahon ng kanyang SONA. Alam ko naman po yung date ng SONA, July 22, 2024 eh. Opo. Hindi ba? Effective today, sabi niya ganon. Nakaban na ang lahat ng Pogo dito sa ating bansa. Malinaw po yun. Ano ka kung pagkakaintindi mo ron? Opo. Ganito po kasi yun, sabi niya. Totoo nga pong sinabi niya na effective today. Kaya lang, masyado naman pong abrupt yun. Ba? Nateka muna ka ako. Oo. Sasabihin mo ba sa Pangulo na abrupt yung kanyang yung kanyang kautusan? Opo. Ba't di mo ka ako sabihin, hindi po kanya, mawalang galang na po. Hindi ka ako kasasabi mo lang eh. Abrupt eh. Oo nga. Siya nagsabi nun eh, sinasabi. Tama. Kumbaga, pinapaalala ko lang sa'yo na nagbigay siya ng deadline. Ang Oo. deadline niya, effective today. Tama po yun. Palakpakan nga ang tao nung sa SONA po. Nagtayuan nga eh, di ba? Standing ovation. Pati nga ako napatayo eh. Opo. Yun pala. Hindi po kasi kinakailangan po natin ng winding up. Maliwanag naman po kanya ng lahat po ng pagsasara, lahat ng gagawin pagsasara ng lahat ng establishment sa ating bansa. Opo. May kaukulan pong winding up. Winding up? Okay. Oo. Nandun na ako. Oo. Bakit? Gusto ko sana kita, kailangan nung magtatanong naman ako, sabi sa akin nung chairman, Opo. your time is up, Your Honor. Naku po, sayang naman. Isipin mo, 2 oras ako naglakbay. Opo. Ang layo kaya ng Bacolor, Pampanga. Ang traffic dito, miski na expressway, natatraffic ka rin dito sa may bandang may kawayan eh. Ayan, opo. Pagkatapos San Simon, di ba? didiretso ka ng San Fernando. Naku, traffic Nawala na pa exit. ako, alam mo kung bakit. Sabi ko nga sa driver ko, alam mo ka ako, kung tayo ay taga Cotabato o kaya taga Jensan. Tama, maintindihan ko ba tayo Nawala tayo dito ka ako sa San Fernando, maiintindihan nila yun eh. Dahil galing tayo, hindi tayo sanay dito eh. Opo. Bakit kakumanan ka ako dyan sa gilid ka ako ng dike? Alam mo naman ka ako didiretso tayo. At pagdating mo doon sa may, alam mo naman yun, nagpunta na tayo ron eh. Kung kakanan ka sa may banda ron, baka makapunta ka doon sa Santa Rita, Kakutod. Pero pag kumaliwa ka, yun na ka ako yung papuntang Bacolor. Bakit ka kumanan? Medyo pagdating ko, pagdilat ng mata ko, papunta na kami ng Urani. Welcome to Urani, Batanas. Balik. Nako. Palagay ko, nakalagpas kami ng halos halos 11 kilometro eh. Nako. Ayan, natatawa yung isang nandyan sa... Hindi ko maubos maisip ko na maligaw kayo sa Pampanga. Talagang gano'n, di nakabalik na kami. Kaya nagsisimula na kami nung ako'y makarating. Okay. Ayun, hindi ko naman alam na 5 minutes. Ngayon, sinasabi ko, winding up. Wala ka ako kung pakialam sa winding up. Nasa sa inyo yun. Ang winding up, karaniwan, talaga namang merong gano'n na pagkakataon. Kasi pag sinara mo yung isang establishment, dahil meron kang pinagkautangan sa bangko. May mga kontrata kang huminto ka pinasok. nga. Ngunit yung pagbayad mo sa bangko, hindi naman maihinto yun sapagkat may pananagutan ka. May obligasyon. May pananagutan ka rin doon sa mga supplier mo. Siyempre po. Sapagkat meron kang ginamit na mga resources para sa ganun ay yung pogo mo, kung ano man ang aktibidad na ginagawa mo, ay makapag-operate. ay maitaguyod mo. Tama po. So may supplier ka dyan, may mga creditors ka dyan. Lalong-lalo na yung mga manggagawa mo. Siyempre. Kailangan mong isettle lahat yan. So kailangan ka ng panahon na maisara mo kung ang pag-uusapan ay yung pananagutan mo sa ibang tao. Ngunit ang sinasabi ko sa inyo, yung sinabi ng Pangulo, effective today. So inaasahan ko sana, naninotify mo sila. Meron kang daladalang kandado. Pasensya na po kayo, isasara ko na po ang inyong bodega. Ang inyong tanggapa, opisina, etc. Mag-iwan lang po ako ng maliit na lagusan sa likod. Doon po nyo siguro ilalabas yung inyong pangangailangan dapat na ilabas. Pero, officially po, sarado na po kayo. Close na kayo. Dahil yun po yung ng Pangulo eh. Ba't mo ka ako binabago ng December 31?
Sino ka na baguhin mo yung kanyang kautusan? Nagbigay siya ng timetable po na December 31. Kailangan daw 31 kasi nga yung winding up. Hindi nga ganun. Yung winding up, iba yun. Yung sinabi niyang isara mo, ngayon isara mo na. Tapos yung winding up, bahala ka na. Kahit na December 31, 2032, okay, bahala na kayo. Pero yung ngayon, isara mo na siya ngayon. Dapat stop operation, ha? Yun, hindi kami magkaintindihan eh. So, 5 minutes lang. So, wala tayong magagawa dyan. Kaya hindi ko na isara ngayon. Kaya ko lang ipinapaliwanag ngayon na dapat, ganun dapat ang tuntunin. Kasi nabitin nga rin kami dun kung sa pagtatanong niya, tapos nalipat na ng ibang paksa. So, 5 minutes lang eh. Kaya baka pag pinagpatuloy ko, baka i-contempt nila ko dyan. Pwede ba i-contempt ang miyembro? Kapwa niyo miyembro. Akala ko. Anong malay mo, di ba? Ganun ba? O ako naman nagpapasakop ako dahil miyembro ako doon eh. Ito yung regulasyon kanya, 5 minutes lang. First time sa history po na miyembro ng Kongreso. Sabi ko, nagbibiro pa nga ako eh. Nung nilapitan ko sila. Ang bigat pala rito ka ako sa Quadcom. Alam mo, pagka ako ay nandun ako sa hearing ni Kong Akop, Transportation Committee. Isang oras ang ano ko doon eh. Isang oras ako doon. Napapanood yung mga tanong niyo doon. Pag nandun naman ako kay Congressman Paduano, accounts yung naman public yun. accounts, unlimited ako doon. Dito pala ako 5 minutes. Wala. Ang dami yung miyembro doon. Kasi doon, ang dami nyo. At nauwi lahat ng usapan doon sa, may humarap kayong testigo doon. Anyway, sa ibang araw siguro, pag-usapan natin yan. Dyan ho sa Senado, naging mainit din ang usapin kong ng pagdinig naman noong isinalang po sa budget deliberation ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, yun ng OBP, at nagtatanong ang isang butihing senadora Risa Ontiveros, na napunta po ang tanungan doon sa librong ipinalimbag yata ng tanggapan ng pangalawang Pangulo, Kong. At doon... Ano ba tinatanong diyan? Kasi baka magkamali tayo. Alam ba kung anong tinanong niya? Paano ba ang pagtatanong? Nauwi agad doon sa yung parunggitan eh. Parang ang dating ata, ano ba? Nagkaparunggitan? Oo, yung dalawang... Paano mo nasabi yun? Ano ba yun? Iniisip ko yung tanong ni Senadora Risa Ontiveros. Dito sa budget muna, paano nagsimula? Ang naitanong kasi ata ko yung parang meron atang budget na 10 million pesos na ipalilimbag yung libro na isinulat mismo ng pangalawang Pangulo ni BP Inday. Dahil sa bandang huli na yon. Okay. Siyempre may pinagmulan yon na ang pagkakabanggit. Ito, nabasa ko lang naman sa mga dyaryo kasi dyan. Siyempre, ang Senado, gaya rin namin sa House of Representatives, katungkulan namin na himayin yung budget. Tama po ng naman lahat yan. ng ahensya o opisina ng gobyerno. Kung nga yung opisina ng Pangulo, subject to budget analysis yan. Totoo. Talagang hinihimay, tinitingnan talaga. Ganon din ang Vice President. At saka lahat ng ahensya nababudgetan ng ating national budget na tinatayang 6.325 trillion pesos. Yes po. Na ito'y nakalatag sa iba't ibang departamento, ahensya ng ating pamahalaan. So isa dyan ay ang opisina ng Vice President. Ang pagkakaalam ko, sang-ayon sa mga accounts sa periodiko dyan, tinatanong ni Senador Risa Ontiveros, kung po pwede na lang ipagkatiwala doon sa mga ahensya na kapareho din naman pala ang pinaglagakan ng pondo ng Vice President. Halimbawa, yung tungkol sa serbisyong pag-aaral, edukasyon. Department of Education. Meron siyang allotted budget for education. O anumang aktibidad na nauukol sa edukasyon. Sabi niya, doon na lang natin iilagay lahat. Para sa ganoon, naka-streamline na lahat yung serbisyo. Isang departamento hindi yung nag-overlap, hindi yung nagkakaroon ng overlapping. Nagdi-dispense ito ng ganito, ikaw din meron kang ganyan. Pagkatapos doon naman sa health, sabi niya, sa ating pangkalusugan. Ipadali mo na rin kanya doon sa ahensya na nakakaalam ng bagay na ito. So, Department of Health, ano? Ito na lang pabibigay ng kung ano-anong ayuda. Ipadala mo na rin sa DSWD. Yan naman ang kanyang tungkulin talaga eh. Bakit ba kinakailangan kanyang meron ka at meron na rin ito? Sabi naman ni Vice President Sara, kasi naman kanya, bilang Vice President, ako rin naman ay kinikilala ng ating mga mamamayan na nakapagbibigay, nakapagdi-dispense din naman ng ganitong mga serbisyo. Hindi mo naman mayaalis, sabi niya ganon, napupuntahan ako ng tao. Alam mo, totoo yun dyan eh. At practice naman talaga yun, Kong. Sa amin lang eh. Ako ba'y tagabigay ng... hindi namin tungkulin yun eh. Ang tungkulin lang namin, siguro kung
merong ibibigay yung gobyerno, padadaan sa amin. Ngunit ito, hindi namin pwedeng ilagay sa aming budget eh. Wala kaming ganun eh. Totoo po. Ngunit ang Vice President dyan, tingnan mo, ang Vice President, ang importansya ng kanyang opisina, ito yung naghihintay na maging Pangulo eh. Kung sakasakaling may mangyari sa ating... ito yung ano eh. Succession, opo. Ito yung ating saligang batas dyan eh. Tama. Ang ating saligang batas, meron talagang isang opisina na pinaglalaanan na kung may mangyayari sa ating Pangulo, kailangan may papalit. Yun lang naman ang kanyang ano eh. Kumbaga sa sasakyan, sabi nga natin, Reserva. alam naman ng Vice President yun eh. Totoo naman po. Reserva ka. Di ba? Reserva ka. Eh yun ang ating tuntunin eh. Yun ang sistema ng ating gobyerno. Kinakailangan ay merong continuity. Yes. Ngayon, dahil ikaw ay Vice President, tinitingala ka rin ng ating mga babayan. Alam nila na kapag di-dispense ka rin ng serbisyo. Halimbawa, may dumating na tao sa kanyang opisina, grupo ng mga tao na nangangailangan, Madam Vice President, pwede po ba niyong tulungan naman kami sa aming napakalaking pangangailangan? Sasabihin ba namin, ano po pangangailangan nyo? Ito pong mga ganito, pumunta po kayo sa departamento na ito pong ganyan. May mga kalusugan po problema kami. May masasabi yung tao eh. Ano ba naman yung bigyan mo rin siya ng konti sapagkat may darating din naman eh. Hindi naman mauulit yung binigay niya eh. Di ba? Sapagkat yung binigyan niya na yon, hindi na pupunta siya sapagkat meron namang mekanismo dyan eh. Na yung repetition na duplication, mawawala na yun. Hindi na ubra. Hindi ubra. So alam kong gagawin naman nila, bibigyan po namin kayo pero hindi na po kayo masasali sa maaaring ibigay po ng isang departamento kasi doble na po yun. Ganun naman yun eh. Meron tayong merong mekanismo naman na tinutuntun. Ngayon, doon sa ganung klaseng pananagutan diyan, hindi mo maikakaila na kailangan ng Vice President yun. Ngayon, ang pagtatanong naman na... At saka yun naman natin kung practice ng lahat ng mga naging Vice President ng bansa. Diba? Kaya nga, bakit naman sa ngayon kinakailangan kilatisin mo na, kinakailangan himayin mo na lahat? Bakit ngayon inalisan mo na nga ako ng confidential fund eh. Pati ba yung mga pondo na dati namang ibinibigay sa opisina, kung questionin mo pa naman? O kaya nga nagkaroon sila ng parang hindi mabuting paliwanagan. Napagkamalan yata yung senadora na may personal. Hanggang sa dumating sa libro, Jen. Ano ba yung libro na yon? Yun daw itong libro nga, sabi, nagkakahalaga po ng 10 milyon na kino-question, bakit kinakailangang magpalimbag pa ang tanggapan ng pangalawang Pangulo? Isang kaibigan, ang titulo pala niyan kung na iniakda daw ata mismo ng pangalawang Pangulo. Yan ba yung cover? Opo, yung cover po yan. Ano yan? Isang ibon tsaka isang sisiw? Kuwago po yung isa. Kuwago. Isang ibon at isang kuwago. Interpret mo nga yan, Jen. Opo. Kwento ni Inday Sara Duterte. Hindi. Pwede bang magkaibigan yung... Ano ba yung pipit o loro? Ano ba yan? Wala po na. Basta parang isang klase lang po ng ibon ko eh. Yung bang kuwago ibon, hindi? Isang ibon din so, po. So parehong ibon yan? Opo. Kaya lang mukhang... alam mo yung ibon birds of the same feather flock together. Pag hindi kayo magkabalahibo, hindi kayo... Mukhang ito, hindi magkabalahibo itong dalawang ito eh. Nagsimula nga po, ang kwento ata, para naging isang magkaibigan, yun. Hindi ko po nabasa ng kabuuan. Hindi nga, kapag titingnan mo ito, Jen. Opo. Kapag i-interpret mo to, yung isa... Ano yung isa? Anong ang klaseng ibon? Kuwago po isa. Isa naman sabi natin loro. Loro. Sa makatwid, sa tunay na ibon na kuwago at saka yung loro, maring hindi sila pwedeng magsama. Dahil hindi magkabalahibo yan eh. Naalala mo? Birds of a feather, flock together. Yes, opo. So baligtarin mo yon, yung hindi magkabalahibo, hindi pwedeng magsama. Hindi sila magsama, yes. Pero dito, sa cover, gusto niyang pagsamahin. So ako tingin ko dito, advocacy ito, Jen. Yes po. Kahit na yung nag-aaway, pwedeng maging magkaibigan. Hindi ba tama yun? Totoo po yun. Totoo naman po. Anong masama doon? Alam nga naman, puro lang kayo magkakaibigan. Hindi ka ba mag-iisip na pati yung kalaban mo dapat maging kaibigan mo rin? Oo naman po. Halimbawa, ako, nag-advocate ako. Hindi lamang yung malawakang pagbabasa. Sapagkat kulang ang pagbabasa ng mga tao ngayon. Mga mga estudyante. Actually, yun po ang punto pala ni BP Inday ko. Yung punto, kinakailangan magbasa. Palaganapin yung pagbabasa. Palaganapin ang pagbabasa at kinakailangan yung binabasa mo, naiintindihan mo. Yes. Kasi maraming nagbabasa ngayon. Marunong lang siya magbasa. Pero hindi niya naiintindihan ang binabasa niya. Di ba problema yun? Totoo po yun. Direk Edward. Ngayon, yun lang ang unang step. Ang gusto niya dito, ma-advocate niya, pati yung hindi magkakabalahibo, maging magkaibigan. Ayun. Di ba napakagandang advocacy niya? Totoo naman po. Ano ang problema mo kung senador ka din?